babae. At saka kami. Asawa niyo po? Opo. Ang bahay na ito ay makikita niyong may maayos na lutuan. Meron ring komportabling higaan at mga basic necessity na karaniwang makikita sa isang simpleng bahay. Bagay na wala sa ibang residente ng sitio na maya-maya lang ay makakausap rin natin. Ano sir yung sa baba? Punta CR namin yan. Ano yan, malalim yan, hanggang doon. Diyan kami naglalaba. Inaabot na rin po siya ng tubig no? Nilibot namin ang iba pang mga iskinita ng sitio. Kung titignan mula sa itaas kuha ng aming drone, ay parang ang liit lang ng lugar na ito. Pero sa dami ng sangasangang daan at pagkakapareho ng nilalakaran, ay maingat ka na hindi ka maligaw. Dito tayo dumaan kanina palabas. Hinanap namin ang leader at namumuno sa komunidad na isa na rin sa pinakamatagal na residente na makakapagkwento ng istorya ng lugar na ito. Kayo po yung ano dito? Presidente po. Ng Sitio Anahaw. Ilang taon na po kayo dito nakatira? Ano po, since 1986. Kailan pa ma'am nagsimulang dumami yung mga bahay dito? Ay, nung 1986 kasi po, ano lang kami dito, 27 family. Hanggat sa nagdami na lang na nagdami. Problema po sa basura, Oo, yun po. sumabay po yun sa dami Opo, ng tao. Sa dami ng tao. Wala po bang nangungulekta ng mga basura dito? May nangungulikta po, Martes, Merkules, at saka Biyernes po. Nagpapakot po kami ng basura, yung iba kasi hindi. Ilan beses na itong ginawa namin na nag-clean up drive kami. Pero ganun pa rin, babalik at babalik pa rin ang basura. Sa butas ng mga daan at sa ilalim ng mga tahanan ay makikita ang mga basurang ang ilan ay dekada nang nakatambak. Halo-halong mga plastik, rubber, bote at mga nabubulok na bagay na nagiging dahilan ng hindi kaaya-ayang amoy na bumabalot sa bawat sulok ng sitio. Saan dito ma'am yung CR nyo? Ano po, diretso sa tubig. Pero dumi. kami doon CR, diretso sa tubig. Yung aming CR doon, pangkalahatan yan eh. Ilang tao po yung nag-share doon? Kung sinong gusto maggamit doon, gamit. May binabayaran po ba kayo dito? Ang sitio ay patuloy na nag-e-expand. Kahit sino, makakatayo ng bahay. Kung plano mo lang maliit na barong-barong, maglakad-lakad ka lang kumpleto na ang construction material. Mga kawayan, yero, sako at plywood na nagkalat, malikhayang imahinasyon na lang ang kinakailangan. Nagtatayo na lang sila ng basta. Bawa ako, gusto ko magpatayo, di magtayo ka. Ang mga nakatira talaga dito, kasama po yung mga borders, nasa 600 po kami. Construction, mangingisda, tricycle. Maliban sa napakaraming basura ay problema rin sa lugar na ito ang overpopulation. Ayon sa worldatlas.com, ang Mumbai, India, isa sa pinaka-densely populated city sa buong mundo, ay may rate na 32,303 per square kilometer. Sa Sitio Anahaw na may lawak na halos 1 hektarya, ay may rate na 60,000 per square kilometer. Halos doble pa. Bakit kahit ganito naman yung sitwasyon, marami pa rin nagtitiis na tumira dito? Kasi wala namang ibang matitirahan. Yung iba dito, pag nagtayo ka, okay lang. Sa lugar na ito ay walang orihinal na residente. Naghalo-halong mga Pilipino na nagmula sa iba't ibang probinsya. Tulad ko, Bacolod ako. Asawa ko, Masbate. Halos po dito, galing probinsya talaga. Ito man mga bata kamag-anak niyo po. Mga ako po. Okay lang po masama sila. Ako, okay lang. Pollution po dito, hindi naman po naapektuhan yung kalusugan ng mga baka. Ay, hindi naman. Ano lang, trangkaso, minsan nagtatai. Kahit tabi lang ng napakalawak na anyong tubig, ay pahirapan naman ang akses sa malinis at maiinom na tubig. Sa community tank na ito, nagmumula ang supply ng sitio. Binibili sa halagang 5 piso ang bawat container, kaya naman bawat patak ay pinahahalagahan. Yung nilalakaran nila dito, gawa sa kawayan at kahoy. Nauulanan at naarawan kaya ang bilis masira. Napakadelikado lalo na sa mga bata at yung lalim pala ng tubig, lampus tao pa. Ang mga daang ito ay napakalaking bahagi ng kanilang buhay. Hindi ganun kalapad kaya maraming parte ang kailangan na magbigayan. Hindi lang tao, kundi daanan rin ng iba't ibang klase ng nilalang. May mga parte pa na kailangan mo nang tumagilid para makalusot. Bantayan mo rin ang bawat mong hakbang dahil kung hindi ka man mahulog sa mga kawang, dumi naman ang hayop ang pwede mong maapakan. Marami sa ilan ay ginagawa na rin itong ekstensyon ng kanilang bahay. Paliguan, kusina, lababo, laundry, may nakasampay na mga damit at pati na rin pagkain. Ilang beses rin kaming napilitang lumabas upang magpahinga hindi ang aming katawan kundi ang aming pag-iisip. Sa mabigat na population rate kagaya sa lugar na ito ay hindi lang polusyon sa basura ang nalilikha. Lumilikha rin ito ng noise pollution na lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon. Kombinasyon ng iba't ibang klase ng ingay, mga batang naglalaro, pag-uumpukan ng mga residente, tugtog ng radyo, nagkukumpuning kapitbahay, batok ng aso at tilawak ng mga manok. Lahat naghalo-halo na.
Pero ang pinakamahirap isipin na karamihan sa populasyon ng lugar na ito ay binubuo ng mga bata, mga musmus na wala pang alam at malinaw na biktima ng kahirapan. Pahinga muna tayo. Ilang minutong biyahe lang mula sa Sitio Anahaw ay matatagpuan naman ang nagtatayugang gusali ng nakakasakop na munisipalidad. Ang Muntinlupa City ay kasama sa pinakamayayamang syudad sa Pilipinas. Kilala ito sa naglalaki ang mga kalsada, mga shopping malls, at village na tahanan ng ilan sa pinakamayayamang Pilipino. Sa village na ito ay umaabot sa milyon-milyon ang halaga ng mga ari-arian. Ang ilang house and lot ay umaabot pa ng bilyon. Mas mahal pa sa lahat ng bahay ng 600 residente ng Sitio Anahaw. Sa mga numerong ito ay makikita mo ang pagkabuklod-buklod ng iba't ibang level ng tao sa ating lipunan. Magkatabing barangay lang pero tila magkaibang panig ng mundo ang layo ng agwat sa estado ng pamumuhay. Sinubukan rin naming pumasok. Isang ikot lang tapos balik na rin kami. Dito kayo pupunta mismo sa loob. Yes sir. Kuha pa ng